Thank you, Brother Joshua. So sa hindi po pag-abala, mga kapatid, buksan natin ang ating mga Bible. Didiretso na po tayo sa pagbabasa. At salamat sa ating kapatid na binigyan tayo ng sapat na oras. Okay, samahan niyo po ako sa Genesis chapter 29. Simulan po natin sa verse 16. So ang konteksto po natin ay ang buong chapter 29, ang buong chapter 30, hanggang sa mga sumunod pang mga chapters. Pero hindi po natin babasahin ang lahat at dadaanan ng lahat. Hayaan na ang kunin na lang natin ay yung pinaka-importanting mga talata na may kinalaman sa pag-aaralan natin sa gabing ito. Verse 16, sabi sa verse 16, mga kapatid, And Laban had two daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah was tender-eyed, but Rachel was beautiful and will-favored. And Jacob loved Rachel and said, I will serve thee 7 years for Rachel, thy younger daughter. And Laban said, It is better that I give her to thee than that I should give her to another man. Abide with me. So sabi po ni Laban, abide with me. Sabi sa verse 20, And Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed unto him but a few days, for the love he had to hear. Talon tayo sa verse 31. So sabi sa verse 31, And when the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren. At punta po tayo sa book of Matthew, mga kapatid. Matthew chapter 22, verse 37. Sabi sa verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy minds. This is the first and great commandments. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. And verse 40, On these two commandments hang all the law and the prophets. At sa John chapter 14, verse 15, John 14:15, sabi ng ating Panginoon, If ye love me, keep my commandments. Tayo saglit na manalangin, mga kapatid. Iyuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. O aming dakilang Diyos, aming Panginoon, muli kaming dumudulog sa iyo sa oras na ito, sa panalangin, upang muling sumamo at humiling sa iyo ng pagpapala, Panginoong Diyos, sa mga salitang ito na aming binasa, pagpapalang spiritual, na kung saan, Lord God, bibigyan mo po ang bawat isa sa amin ng pagkaunawa, ng kapahayagan, karunungan sa iyong mga salita. Tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin sa gabing ito. Nanawa ang mga salitang ito ay magpaalaala sa amin, magturo sa amin, Panginoong Diyos, kung ano ang nais mo sa bawat isa sa amin. Yamang nalalaman ko, Panginoon, na ang paksang ito ay mahalagang paksa, ang mga talatang aming binasa ay napakahalaga. At dalangin ko na ito po ay matanggap ng bawat isa at tumimo ito sa puso at kaisipan ng bawat isa sa amin. Aming dalangin ito at samo, hinihiling sa iyo lamang at itinataas sa iyong dakila at banal na pangalan. It's all in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. So sa gabing ito ay nais ko pong mangusap ng isang napakahalagang paksa. At sana ay pahalagahan natin ito, mga kapatid. So kagaya ng nabanggit ko sa group, ito ay na-share ko sa Ocampo. Pero siyempre iba po sa Ocampo dahil unang-una mga baguhan, yung mga kapatiran doon, mas pinababaw natin. Hindi tayo nagbitaw ng mas mabibigat ng mga pangangusap.
at hindi tayo nagbasa ng mga talatang kagaya ng binasa natin sa Matthew, John. Nag-concentrate lang tayo sa kwento ng buhay ni Jacob. Pero ngayong gabi, sapagkat ito ay para sa pangkalahatan, dalangin ko na ito ay makatulong sa atin, mga kapatid. At pinamagatan ko ito na love is a command. So, yung title ko nito sa Ocampo, Love What You Don't Love. So, napakababaw po nun. Bagamat yun ay mababaw, pero yun ay mahalagang mensahe sapagkat kung dadalhin natin to sa buhay natin, totoo ito, mga kapatid. Yung mga bagay na hindi natin gusto, ito pala ang nais ng Diyos na gustuhin natin. Yung mga bagay na tila po ba mahirap at nangangailangan ng pagtitiis, ito ang nais ng Diyos na bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng atensyon at ng pagpapahalaga. At sa mga pangungusap ng ating Panginoon ay ito yung kanyang ipinapahayag sa atin patungkol sa pag-ibig. At kung titingnan yung maigi, yung ating topic, yung ating title, na nagsasabing love is a command, so hindi po ito ordinaryong pag-ibig, mga kapatid. Hindi ito feeling na nararamdaman sapagkat ang feelings ng tao ay nagbabago. Ang puso ng tao ay madaya, pabago-bago ito. At napakarami ko pong napagtanto sa pag-aaral ng mga salitang ito at kakaiba ang dating nito sa akin, mga kapatid. At umaasa ko na sana ay gayon din sa inyo. Umabot ako sa pagbubulay na, di ba, kapag ang isang tao ay ikinakasal, bagamat alam naman ng mga ministro na nagkakasal na yung dalawang yun ay nagmamahalan, pero kinakailangan nilang tanungin, ikaw lalaki, mahal mo ba talaga ang babae? Di ba? Wala nang duda dapat kung ang pag-uusapan ay yung feelings. Wala nang duda kung ang pag-uusapan ay yung naging relasyon nila. Kaya lang, sa buong kasal, kapag nagsusumpaan na, diyan yung maririnig, yung till death do us part, yung sumpaan na sa hirap at sa ginhawa, di ba? Sa kahirapan man o sa kaginhawaan. So, ibig sabihin, pag pinag-usapan ang pag-ibig na makalangit, ang pag-ibig na nais ng Diyos na makita sa atin, ay hindi ito pakiramdam lamang. Bagamat totoo, dahil tayo ay may pakiramdam, meron tayong emosyon, subject ito na to be followed. Magkakaroon ng pandama ang ating puso at makikilala natin ito at makikita sa ating mga sarili. Pero hindi ito kagaya ng pag-ibig na meron dito sa ibabaw ng lupa. So I hope na masundan ninyo, mga kapatid. Love is a command. Kaya kung titingnan nyo dito, sa binasa natin, kung babalikan natin yung sinabi ng ating Panginoon sa Matthew, sabi niya sa verse 37 ng chapter 22, Thou shalt love the Lord thy God with all thy hearts, and with all thy soul, and with all thy minds. So ang Panginoon ay nag-uutos. Ito ay pag-uutos, mga mahal kong kapatid. At ang sabi pa sa verse 38, This is the first and great commandments, and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang conclusion, on these two commandments, sa dalawang utos na ito about sa pag-ibig, mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Lahat daw po ng nakasulat, lahat daw po ng nilalaman ng kautusan at ng kasulatan ng mga propeta na uuwi sa dalawang bagay lamang na ito. So kahit hindi mo pala mabasa ang lahat ng mga sulat ng mga propeta, hindi mo mabasa ang buong kautusan, malaman ang buong kautusan, pero pag pinag-usapan ng pag-ibig na sinasabi ng banal na kasulatan, ito ay mauuwi lamang sa isang bagay, mga kapatid, at mamaya makikita natin kung ano yung bagay na yan.
So, para magkaroon tayo ng background at medyo hindi masyadong kahit paano maging sabihin natin, mabigat ang pagtatalakay natin, daanan natin yung kwento, yung na-share ko po sa inyo, sa group at na-share ko sa Ocampo patungkol sa karanasan ni Israel or ni Jacob. So halos sumususog pa rin tayo sa ating mga pinag-aralan ng mga nakaraan sapagkat nagtatalakay tayo sa bansang Israel. Pero ngayon ay mas deep sapagkat ito ay may kinalaman na mismo sa pagkatao ni Jacob na siyang pinagmulan ng Israel at kung ano ang naging karanasan ni Jacob sa kanyang buhay ay ito yung karanasan ng Israel. At kung ano ang Israel, mga kapatid, ay yun ang church. Ganun tayo. Kung paano nahubog at nabuo ang Israel, ang nation of Israel, ay gayon sumasalamin at tumitipo ang iglesia ng ating Panginoon. Sapagkat sa lumang tipan, ang pinalitaw ng Panginoon ay ang Israel. Doon niya ipinakilala ang kanyang sarili. Pero sa ating panahon, ang kanyang pinalitaw ay ang spiritual na Israel. The spiritual Jerusalem, the new Jerusalem, the new Israel, which is the church, the bride of Christ. So, balikan natin yung Genesis. Doon sa aking senior sa group, walang mga talata. Yun ay napakabuod lamang. Pero dito natin mababasa sa chapter 29, yung mga bagay pong naibahagi ko na sa group natin. So sa verse 16, shortcut na lang natin, di tayo magbabasa ng mga verses. Ito yung panahon na na-meet na po ni Jacob si Laban na kaniyang tiyuhin. So pagkat itong si Laban ay kapatid ng kanyang nanay na si Rebecca. At kaya siya nakapunta sa Haran, sa lugar ni Laban, sapagkat merong nangyari na, yun nga, inagawan ni Jacob. Tila ba inagawan ni Jacob, dinaya ni Jacob ang kanyang kapatid na si Esau patungkol sa birthright. Kaya ganun na lamang yung pagpupuyos ni Esau sa kanyang kapatid na halos patayin niya ito. At dahil sa takot ni Rebecca na saktan ni Esau si Jacob ay tinulungan niya itong makatakas. Itong si Rebecca mismo ang nag-advise na umalis itong si Jacob. Kaya napunta siya ngayon dito kay Laban, dito sa lugar ng Haran, mga kapatid. At dito pala niya masusumpungan yung buhay pag-ibig niya. At may kinalaman ito sa kwento ng Israel at sa kwento ng Iglesia at ng bawat isa atin. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay napakahiwaga. Diba? Ang mga talata ay, it is a parable, it is a mystery na nakakamangha, nakakatuwa, sapagkat ang Panginoon ay patuloy na nag-unveil sa atin. Yung mga simpleng nakikita ng denominasyon, yung na-share kong screenshot sa inyo ay share yun ng denomination, meron silang nakita, pero napakababaw, pero bagamat mababaw, napakahalaga. Sabi doon sa sinare ko sa inyong screenshot, yung Miyerkules, di ba? Yun ang Leia. At yung Sunday, yun ang Linggo. Mababaw, pero, di ba? Makabuluhan. Dahil, totoo nga naman, pag pinag-usapan yung Sunday, kahit pa paano, maraming, parang tila ba gusto. Yun nga, sana nga, tila gusto. Kaya nakakalungkot, may mga kapatira na kahit Linggo, napipilitan lang. Hindi talaga masaya. Yan ang katotohanan, mga mahal kong kapatid. Tingnan nyo pag Wednesday, kakaunti. Kahit saan pong simbahan sa buong mundo. Hindi lamang sa lugar natin, hindi lamang sa Pilipinas. Ang problema ng isang simbahan, ang sakit sa ulo ng mga ministro sa mga Kristiyano ay tuwing Miyerkules, tuwing weekdays, service. Actually, nakakatampo naman talaga. Nakakasakit sa puso. Diba? Kasi pagpapakita yan na matigas ang ulo ninyo. Yan ang katotohanan, mga kapatid ko. Kapag hindi tayo nakikinig, hindi tayo nagsisimba, isa lang ibig sabihin yan. Matigas ang ulo natin. At hindi tayo nagpapahalaga sa salita ng Diyos. At isang araw, ipagsusulit natin ito. At ipagpapasalamat din natin na may mga salita ng Panginoon na nagpapaalala sa atin. At nagtuturo sa atin at nagtutuwid sa atin. So napakababaw nung nakita, kung saan manggaling yung message na yon. At nung mabasa ko yon,
Diba, nakakatuwa, sabi ko nga kay Brother Alex, kapag tayo nakabasa, nakapakinig ng isang clip, mas malawak yung paningin natin. Diba? Dahil meron na tayong mas mataas na pagkaunawa. At dahil doon, nagbulay-bulay ako, pinag-aralan ko ang bagay na ito, kaya nagkaroon ng mas malawak na, sabihin natin, pagkakita sa bagay na ito, mga kapatid. At nabasa nyo naman, di na ako mahihirapan na mag-elaborate pa sa ilang mga bagay. So dito sa verse 16, ipinakita na merong anak itong si Laban. Kadalasan, minsan nababanggit ko po dati, nabibihira pong bumanggit ng pangalan sa Biblia pag pinag-usapan ay babae. Kaya pag babae po ang binanggit, ang nilista at nirecord sa Biblia, napakahalaga na yan. At talaga namang napakahalaga ng dalawang ito. Diba? Itong si Leah at si Raquel. Sapagkat sa kanila nagmula ang bansang Israel. At ang sabi sa verse 16, Tagalogin natin, Sir Mary Ann, verse 17. Verse 17, yung English, Leah was tender-eyed, but Raquel was beautiful and well-favored. Sa Tagalog, ang mga mata ni Leah ay mapupungay. Parang ini-imagine ko, parang may pagkasuplada ito. Di ba? Parang meron siyang yung hindi namamansin. Datapwat si Raquel ay maganda at kahali-halina. So, kahit yung kanilang katangian ay binanggit ng kasulatan, mga mahal kong kapatid. At ang sabi sa verse 18, sa Tagalog, at sininta ni Jacob si Raquel. At kanyang sinabi, paglilingkuran kita ng 7 taon. So see, yung sinasabi ko sa inyo kanina na mauuwi lamang sa isang salita, yung lahat ng kautusan at lahat ng mga pinahayag ng propeta na sinasabi ng Panginoon na sa dalawang ito, ibigin ng Panginoong Diyos at ibigin ng iyong neighbor, mauuwi lamang ito sa isang salita na paglilingkod. Serve. Kaya sabi diyan, para patunayan ni Jacob na mahal niya si Raquel, ang sinabi niya sa amang si Laban, I will serve thee 7 years. Kaya nga yung remnant of Israel, mga kapatid ko, sa tribulation, they have 7 years para paglingkuran ng ating Panginoon at para ibuwis nila ang kanilang buhay. At hindi nagkataon yan na yung Israel ay mayroong 7 karanasan. Kaya lang yung 7 ay nauwi para sa atin, sa biyaya, sapagkat yung 7 pagtatrabaho niya ay hindi para sa kanya muna, nauwi sa ating mga hintil. Di ba? So, napakalawak ng pagtitipong ito sapagkat yung isang bagay na hindi niya naisip, yung isang bagay na hindi niya ginusto, na naisip man lamang, na tila po ba nauwi sa walang kabuluhan. Yung unang mga panahon ng kanyang paglilingkod, yung unang 7 taon, nang nasa kanyang kaisipan ay para sa kanyang sarili, para kay Raquel, pero ito ay nauwi kay Leah. Na kung ito ay dadalhin natin sa iba pang pagtitipo, mga mahal kong kapatid, ito ay may kinalaman sa church at sa Israel. Pero hindi mo natin yan bibigyan ng pansin. So sabi sa verse 20 na tayo, sa Tagalog, basahin natin. Dadahan-dahanin natin to dahil alam ko may part 2 ito, mga kapatid. Talagang magiging mahaba ang pagtuturong ito. Sabi sa verse 20, at naglingkod si Jacob dahil kay Raquel na 7 taon. At sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. So malimit na natin itong marinig sa mga praktikal na mga pagtuturo at pangangaral. Na pag gusto natin, yung bagay na ginagawa natin, napakadali nito. Hindi mahirap, mga kapatid. Kaya sabi nga ng mga mangangaral, naririnig na natin malimit na kung talagang mahal natin ang Panginoon, yung ginagawa nating pagsisimbang ito, hindi mahirap para sa atin. Walang mga alibay, walang reasoning na pwedeng mag-arise kapag ang isang tao ay totoong nagmamahal sapagkat bagamat yan ay mahirap, gaano man yan katagal na kanyang gagawin. Sabi ng banal na kasulatan ni pinakita sa buhay ni Jacob, na sandali lamang yung 7 taon. Kaya ang ating Panginoon na umiibig sa atin, yung mga panahon na binilang
ng kanyang mga hinirang sa ibabaw ng lupa. Ang sangkatauhan mula kay Adan ay aabot na sa 7. Di ba? From Adan to us, halos mag-7,000 years na. Ang 7 church ages, 7 kapanahon ng iglesia mula sa Episo, 7 iba't ibang panahon na bumilang ng maraming taon. Pero sa Panginoon ay tila saglit lamang. Yung kanyang ginawa na pag-aalay ng kanyang buhay, paglilingkod sa kanyang iglesia ay tila ba magaan para sa kanya. May katuwaan sa kanyang puso na gawin ito sapagkat taglay ng ating Panginoon ang pag-ibig na ito. Kanina inawit yung the love of God. Pag pinag-usapan ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, walang duda. At ang pag-ibig na ito ng Diyos ay nahayag sa ating Panginoong Jesucristo. Paano ipinakita ng Panginoon ang pag-ibig na ito ng Ama? When He obeys. Ama ko, hindi ang ibig ko, kundi ang ibig mo. At tayo bilang mga mananampalataya, mga mahal kong kapatid, lalong-lalo ang mga hintil, ang tingin sa atin dati ng Diyos ay kaaway. Kaya may pinaghuhugutan ng Panginoon nang sabihin niya, love your enemies. Sapagkat ang tingin ng Panginoon sa atin dati nung tayo ay hiwalay pa sa Kanya, nang ang mga bagay na ginagawa natin, nang nasa kaisipan natin ay pawa ang sanglibutan, walang puwang sa ating puso ang salita ng Diyos. Sabi ni Santiago, chapter 4, verse 4, kapag ang ginugusto natin ay yung mga bagay ng sanglibutan, ang tingin sa atin ng Diyos kaaway. At ganun yung kalagayan natin dati. Tayo ay kaaway ng Diyos, tayo ay patay, hiwalay sa Kanya. Pero nagawa tayong ibigin ng Diyos. Nagawang i-display ng Panginoon, nagawang ipakita ng Panginoong Diyos ang Kanyang pag-ibig, mga kapatid. Nang sinunod niya, di ba? Ang Kanyang sariling kalooban. Ano ba ang kalooban ng Ama para sa atin? Napakadakila po ng Kanyang plano. When God created us, when God foreordained us, napakataas at napakadakila ng pagkakaprograma sa atin. Na isa tayo sa makakasama niya, na maghaharing kasama niya, mga kapatid. Kumbaga, when God program us, andun na yung lahat ng bagay na naroon sa Kanyang kalooban. Yung nasa Kanyang kaisipan, nasa Kanyang thoughts, nang i-express niya ito, andun sa atin. Kaya na-express, na-display ng Ama ang Kanyang pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo, nang ang Ama mismo, ang ating Panginoon din mismo, ay sinunod ang kalooban na yon sa pasimula. Na ano yung kalooban na yon? Ano yung kalooban ng Ama na yon na nasa atin, mga mahal kong kapatid? Ang tayo ay dalhin sa isang napakainam na kalagayan. Kagaya niya. We are created into His image. Nilikha tayo ng Diyos na ayon sa Kanyang wangis, na ayon sa Kanyang larawan, at nandun na yon sa Kanyang kaisipan. Kaya kinakailangan kung ano yung nasa Kanyang kaisipan, masunod yon. Di ba? Lahat ng nasa kaisipan para ma-display, kinakailangan itong masunod. Sapagkat kapag hindi yan na-express, hindi yan nasunod, mananatiling will lang yan. Mananatiling gusto mo lang yan, mahal mo lang yan. Mananatili lamang yan na nasa kaisipan na walang ekspresyon. At ganun ang Ama, ganun ang Diyos sa atin. Pero nang i-express niya ito from the beginning hanggang sa panahon natin, from creation, redemption, di ba? Mula sa paglikha, sa pagtubos, sapagkat pinahintulutan niya ng tao ay magkasala, mahiwalay sa Kanya, kaya mayroong redemption. At sa panahon natin ngayon ay may mga bagay pang ginagawa ang ating Panginoong Diyos. Ang ginagawang ito ng Panginoon, ang paglilinis sa atin, ang paghuhugas niya sa atin, ang pagpapatawad niya sa atin, ang pagtugon niya sa mga pangangailangan natin. Hindi ito dahil gusto lamang ng Panginoon na tulungan tayo.
Ginagawa niya ito sapagkat ini-express niya ang kanyang pag-ibig sa atin. At paano siya tinawag na love? God is love. Sapagkat yung kanyang sariling kaisipan, sinusunod niya. Nasusundan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Sapagkat ang pag-ibig ay may kinalaman sa paglilingkod, sa paggawa. At ganyang uri ng pag-ibig ang nais ng Panginoon na makita sa atin. Ngayon dito sa binabasa natin, yung isang pag-ibig na meron si Jacob, dalawang ipinapakita kasi ditong uri ng pag-ibig. Yung unang pag-ibig na ipinapakita dito ay pag-ibig niya kay Raquel na kanyang naramdaman. Diba? Samantalang yung isang pag-ibig, hindi niya gusto yon. Yun ay pag-ibig ni Laban sa kanyang anak na si Leah, na nag-utos si Laban kay Jacob na siya ang pangasawahin mo, siya ang mahalin mo. Sino ba naman ang tatay na papayagan ng kanyang anak na ipasawa sa isang taong walang kwenta? Kaya di ba, sabi ni Laban, ang nasa kanyang kaisipan, alam niya na mayroong paniniwala sa kanilang lugar na hindi maaari mag-asawa ang isang tao, halimbawa, dalawa silang magkapatid, parehas babae, hindi maaari na mauna yung bunso. Kinakailangang mauna yung panganay. Alam yun ni Laban, mga kapatid ko. Kasi pasimula pa lamang nang magkaroon ng kondisyon, si Jacob at si Laban, alam na ni Laban kung ano yung kanyang gagawin. Nasundan niyo po ba? Alam ni Laban ang ibibigay niyang una si Leah. At hindi yon naisip ni Jacob. Hindi niya yon in-expect, hindi na yon ina-anticipate. Pero nang matapos niya ang 7 years, hindi ko na po i-detalye yung mga patungkol sa biyaya sa kautusan dahil labasan nyo na. Pero ang lulubin ng Panginoon na madaanan natin, kukunin ng pagkakataon para may paliwanag yon, babanggitin natin. Pero andun na po kasi yun sa group. Nabasa nyo na yung paglalarawan natin sa talinghaga. So alam ni Laban na kinakailangan si Leah ang mauna, mga kapatid. At ito yung nangyari. After 7 years na paglilingkod ni Jacob, ang kanyang ibinigay para mapangasawa kay Jacob ay si Leah. Hindi man natin nabasa ng letra por letra yung mga pangyayari, pero naniniwala ako na si Laban ay mahal niya ang kanyang anak. At sinabihan niya na si Jacob, na Jacob, ibigin mo ang aking panganay na anak. Pero hindi ganun ang nangyari. Hindi yun naging madali para kay Jacob, mga mahal kong kapatid. Sa verse 31, ito yung nakita ng Panginoong Diyos sa puso ni Jacob. Sabi sa verse 31, at nakita ng Panginoon na si Leah ay kinapuputan niya. Ibinigay ng Panginoong Diyos kay Jacob through by Laban itong si Leah para kanyang maging unang asawa. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, sa loob ng 7 taon na yon, hindi nakitaan ng Panginoong Diyos si Jacob ng pagpapahalaga kay Leah. Bagkus pa ay, yan nga, kinapuputan niya ito, mga kapatid. Hindi niya gusto. Sino sa inyo ang nabasa yung message ko sa group? Taas ang kamay. Pinagtsagaang basahin na yung kamay ko halos manakit sa kakatype noon. Pero kayo magbabasa na lang, tinatamad pa. Nang tinatype ko yon, kayo po yung nasa isip ko. Hindi ko pagtsatsagaang gawin yon kung wala akong nais na ipabatid sa inyo, mga kapatid. Nang isinusulat ko yon sa pamamagitan ng aking kamay, tinatype, halos mangalay, napakahaba nun. At pagkatapos habang tinatype ko, babasahin ko ulit ang babasahin, i-review. Tapos ulit ang kamay yung nakabasa. Diba? Anong ginagawa nyo sa Facebook nyo, sa Messenger nyo? Minsan nakakasakit talaga sa puso. Na hindi natin pinapansin yung mga bagay na yan. Basahin niyo.
Dahil iba yung paglalarawan natin doon, mas mababaw. So hindi pa pala nabasa ng lahat. Akala ko binasa nyo na. At iniisip ko, mas madali nang masusundan yung pagtatalakay ngayong gabi. Hindi ko na kasi kayo sinabihan ng mga kapatid, basahin nyo para sa Wednesday ay mas madali nating maintindihan yung pangaral. Sarili na lang sanang disposisyon. Kung yung mga anak na merong messenger, i-print nyo, binigay nyo sa nanay at tatay nyo, sa kapatid ninyo, sa hindi mahilig mag-messenger, mas maganda sana. Kaya lang, hindi nyo nakuha yung damdamin ko sa mensaheng yon, mga kapatid. So, bahala ng Diyos sa ating lahat. Kung ano man ang kalooban niya, ito ang mangyari. So, sa bahaging ito, nakita ng Panginoon na walang pagpapahalaga si Jacob kay Leah. Sino nga si Leah? Ang kautusan, ang salita, the logos, the thoughts. Sapagkat si Leah ang kalooban ni Laban. Ni kahit si Leah hindi niya yung gusto, ni kahit Jacob hindi niya yung gusto, pero ang may gusto noon ay ang amang si Laban. Kaya yun ang kalooban ni Laban. Pero kinakailangan na yung salita at si Jacob magkaisa. Kinakailangan ang Panginoong Diyos, the Logos, ang ating Panginoong Jesucristo bilang ang kalooban ng Ama na naroon ng katwiran, kinakailangan niya tayong abutin. Diba? Kaya ang ating Panginoon bilang ang pasimula, the Logos, ang kalooban ng Ama, ang kalooban ng Ama, ang kaisipan ng Ama, ang katwiran ng Ama, ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Ama, kinakailangang bumaba para sa atin. Para abutin tayo. At ganun ibinigay ni Laban si Leah kay Jacob. Pero hindi yun nakita ni Jacob. Hindi nakita ni Jacob gaano kahalaga si Leah that time sa buhay niya. At kahit man tayo, hindi natin yun nakita sa buhay ni Jacob. Hindi natin na-realize, hindi natin masyadong napansin, mga mahal kong kapatid, na halos lahat ng mga ministro, ng mga propeta, ng mga saserdote, kahit man ang ating Panginoong Jesucristo, galing kay Leah. Di ba? Hindi natin yun nakita. Bagamat alam na natin na meron 12 anak si Jacob, pero hindi natin nabibigyan ng pansin si Leah. Actually, dati ako napakababa po ng pagtingin ko kay Leah. Kaya ngayon pinangalan natin sa Beus na sakyan Leah. Bakit Leah ang pinangalan ko? Kasi ang isip ko, hindi kalooban ng Diyos. My goodness. Ang layo ng kaisipan natin bilang tao. Kung minsan yung mga bagay na akala natin hindi maganda, hindi natin ginugusto, pero kalooban pala ng Diyos. Well, mali nga yung paglalarawan ko, yung nasa kaisipan ko, nang ipangalan ko yon sa dating unang naging sasakyan namin. Pero ngayon na pinag-aaralan natin ito, hindi pala basta-basta ito, mga kapatid ko, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na mapangasawa ni Jacob si Leah at maging unang asawa. At magmumula sa kanya yung unang apat na mahalagang anak ni Israel. Di ba? Si Ruben na panganay, din si Simeon, si Levi, na kung saan yung Levita ang mga naging tagapaglingkod sa templo. Ito ang isa sa pinakamataas na tribo ng Israel sapagkat sila ang binigyan ng pagkakataon, ng pribilehiyo na magsilbi sa templo, maglingkod sa templo. At yung pang-apat ay si Judah, na kung saan, di ba, manggagaling ang ating Panginoong Jesucristo. Sa literal, sa praktikal, na pagpapahayag ng banal na kasulatan sa natural, sa Matthew chapter 1, ipinakita doon, na mula kay Abraham, di ba? Sa lahi ni Abraham, sa lahi ng mga sinaunang mga tao sa lumang tipan, ang pinagmula ng ating Panginoon ay si Judah. Pero pag pinag-usapan sa spiritual na kalagayan, sa Revelation chapter 5, nang umiyak si Juan na minamahal, ang iniiyakan niya ay aklat na sarado na may 7 selyo. Iniyakan niya ng malabis yung aklat, di ba? Pero anong sabi ng tinig? Huwag kang tumangis, Juan. Sana manap sa Meran, John chapter 5. Weep not dyan. Huwag kang umiyak, Juan, sapagkat merong isang nag-prevailed. Amen. Merong isang nagtagumpay.
mula sa tribo ni Juda. Huwag kang umiyak, Juan. Narito ang leon mula sa tribo ni Juda. So galing nga ba saan si Juda? Kay Leah. Hindi mamemensyon ang napaka-espesyal na talatang ito. Ang pagbubukas ng selyo, ang pagtatagumpay ni Kristo para sa atin kung walang Leah sa nakaraan. At sino nga si Leah, mga mahal kong kapatid? Kung nabasa niyo doon sa message sa group, itong si Leah ay ang kalooban ng Ama. Itong si Leah ang salita, ang kautusan na kinakailangang matutunang ibigin ng mga mananampalataya. Mas madali para sa atin na gustuhin at ibigin yung mga bagay na maganda. Yung mga bagay na tila ba yung puso natin ay yun ang gusto. Nang makita ni Jacob si Raquel, nagkaroon siya ng damdamin. Pero ang nais ng Panginoong Diyos na ibigin niya si Raquel. Kaya napakalawak nito at napaka-importante nito, mga kapatid, patungkol sa hinihintay nating pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Malimit na nating pag-aralan ng patungkol sa pag-ibig. Ang dami ko nang ipinangaral, itinuro patungkol sa pag-ibig. Pero sana sa gabing ito, mas maintindihan natin na hindi lamang po pala ito biyaya na mabuti ang Diyos sa atin. Kaya talaga pong mangangaunti ang bilang ng mga mananampalataya sa mga huling araw na ito. At si Brother Ryan, nababago na rin po ang prinsipyo ngayon. Makikita nyo yan paano ngayon kumilos at umakto si Brother Ryan sa iglesia. Meron namang mga kapatid ditong magbibaby pa sa inyo. At dito ang inyong pastor, si Brother Richard. Di ba? Nasana nga, di ba? Kung paano nag-baby si Brother Ryan sa mga kapatid noon na talagang kung pwede lang subuan, painumin ng gatas gagawin, pero ngayon, bahala kayo sa buhay ninyo. Ibang bagay, mga mahal kong kapatid, kapag pinag-usapan na ang maturity. Ang pagkain ninyo, hindi na dapat nakasalalay sa amin, sa inyo na mismo. Hindi ko gusto ang ganitong damdamin at ganitong kaisipan. Pero ito na ang dinadala ng Panginoon sa akin. At dalangin ko na makita nyo ito at maranasan nyo ito sa mga huling araw. Kung anong nais ng Panginoon na paghahanda na gawin natin, anong dapat nating mga gawin, mga mahal kong kapatid, lalong-lalo pag pinag-usapan ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So, ang nais ng Panginoong Diyos ay ibigin ni Jacob si Leah. At yun nga yung nangyari, mga mahal kong kapatid. Ito yung na-share ko sa inyo sa group, natutunang pahalagahan ni Jacob si Leah. Nang sarahan ng Panginoon ang sinapupunan ni Raquel. Tingnan niyo po pag pinag-usapan ng biyaya. Totoo ang biyaya, napakasarap, ang biyaya maganda. Pero ang biyaya, hindi kanyang dadalhin sa kasakdalan. Justification by grace. Sila Luther, hindi sila umabot sa kasakdalan, sa kabanalan. Diba? Bagamat ang biyaya ay tinitingnan mo, tinitingnan ni Jacob, itong si Raquel na kanyang iniibig na madaling ibigin sapagkat maganda. Madali para sa kanya. Pero kinakailangan niyang daanan ng isang uri ng pag-ibig na hindi niya man lang inisip. At ang pag-ibig na ito ay pag-ibig na iniuutos sa kanya. Hindi pag-ibig na nadarama. At yung pag-ibig na yon habang kanyang sinusunod, mga kapatid, yung pag-ibig na yon na hinahanap ni Jacob sa kanyang sarili. Habang nagtitiis siya, habang sinusunod niya, yung bagay na pinangyari ni Laban bilang kanyang ama at ng Diyos bilang ama ng langit. Habang sinusunod niya yung pinangyari ng Diyos. Sapagkat nakita niya na yung biyaya ay mananatiling biyaya lamang.
Hindi ka aabot sa pinakalundo nito. Hindi mo mararanasan ang kabuuan ng biyaya, hindi mapapasayo kung anong naroon sa biyaya. Kumbaga ang biyaya, beginning at ending. Diba? Yung kabuuan, makikita mo sa pasimula hanggang dulo. Pero yung kinakailangan, yung nasa gitna, pagdaanan mo. Kaya yung mga ibang denomination na nakasentro lamang sa biyaya, halos lahat po ng denomination nasa biyaya lang, mga kapatid. Si Raquel lang ang nakikita nila. Ayaw nila kay Leah. Laging nakadilat ang mata. Mapungay. Stricto. Sinasabi nila, once you are saved, you are always saved because of the grace. Merong isang lalaking nagtanong sa akin dati kung tayo daw ay mga, may tawag dyan mga osas. Nagulat ako sa tanong ng isang, nasa Amerika siya, matanda na siya, nakakausap ko siya. Sabi niya, Brother Ryan, pag nakauwi ako, galing Amerika, pag umuwi ako dyan sa Pilipinas, dyan ako magsisimba sa inyo. Pero sana parehas tayo ng paniniwala. Naniniwala ka ba sa osas? Part ba kayo ng osas? Osas. Na-research ko muna. Ano yung osas? Doktrina pala yon. At yung osas, abbreviation niya ng once you are saved, you are always saved. That osas. So may mga denomination po, mga born again, so-called born again, na gustong-gusto lamang nila si Raquel. Tama po ba, mga kapatid ko? Kung ano lamang yung pabor sa kanila, kung ano lamang yung maganda sa kanila, at kung ano yung umaayo sa kanilang nadarama. At ganoon ang marami sa mga tao. At nakakalungkot, ganoon din sa atin. Kaya pag hindi na natin gusto, pag wala tayong maramdaman, wala. Pero tingnan niyo pag may nararamdaman, iba yung kilos niyan. Pero ang pag-ibig na nais ng Diyos sa atin, mga kapatid ko, ngayon, hallelujah, ay ang pag-ibig na ipinag-uutos. Alam ng Diyos na hindi natin siya mahal. At alam din natin sa ating mga sarili na walang bahagi ang Diyos sa buhay natin dati. At nakakalungkot, nakatotohanan hanggang ngayon, marami sa atin ang ating mga puso at kaisipan ay hindi talaga umiibig sa Diyos. Yung feeling na nga lang na parang Raquel, paminsan-minsan lang. Di ba? Yung feeling na parang Raquel, na kapag inabot ka ng biyaya, iiyak ka. Masaya kang dadalo sa gawain, feeling Raquel. Di ba? Mararamdaman mo yung biyaya pag nag-aawitan, pag ang mga awitin ay talaga namang napakasarap. Ramdam na ramdam mo ang pagliligtas ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, pero paminsan-minsan lang natin maramdaman yun. Yung feeling Raquel nga, bibihira pa. How much more yung para kay Leah. Yung pag-ibig nga kay Raquel, nawawala pa. Alam niyo bang dumating ang araw na nawala ang pag-ibig ni Jacob kay Raquel? Yung pinaglingkuran niya ng 14 na taon, dumating ang araw ng sarhan ng Diyos ang bahay bata ni Raquel. Nang ipakita ng Diyos na walang bunga sa biyaya. Di ba sabi na Apostol Pablo? Para lumitaw ang bunga, mga mahal kong kapatid, kahit man ang ating Panginoon, para lumitaw ang bunga, para magkabunga, kinakailangan mong manatili sa Panginoong Diyos at sumunod sa Kanyang salita. John 15, walang mamumunga na hiwalay sa Diyos. Walang mamumunga na hindi sumusunod sa Diyos. Kaya nang sarhan ng Panginoon, nang ipakita ng Panginoon kay Jacob na hindi siya magkakaroon ng anak kay Raquel,
unti-unting tumabang. Yung pagtingin niya ngayon kay Raquel ay nabawasan. At nagpasimula siyang pahalagahan kung ano yung nandoon sa kanyang harapan. Yung ipinahintulot ng Diyos na mangyari. Nais ng Diyos na ibigin niya ito, si Leah. Kinakailangan niyang pagtiisan ito. Kinakailangan niyang paglingkuran ito, mga kapatid. Kaya ano nangyari? Di ba? Andun naman sa group, nabasa nyo, ng kanyang pasimulang pahalagahan si Leah at pahalagahan ang kasunduan nila ni Laban bilang kanyang ama, na ito'y kalooban ng Diyos na pinangyayari niya sa kwento ng kanilang buhay. Makalipas ang ilang mga panahon, nang makita ng Diyos ang pagpapahalaga ni Jacob kay Leah, binigyan siya ng unang karanasan. Amen. Diba sabi ko sa inyo, ang mga nakaranas ng Ruben sa kanilang buhay, yung nagpasimulang mga anak ng Diyos na nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, na bagamat mahirap sumunod sa salita, mahirap gawin ang kalooban ng Ama, pero sinisikap natin. Thank God, andito kayo, mga kapatid, na nagsusumikap. At dahil sa ganung kalagayan ng ating puso at kaisipan, hindi man buo, pero tapat ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Kaya nung ginawa ng Panginoong Diyos, ibinigay si Ruben bilang kapaglalarawan sa atin, ito'y unang karanasan natin sa Panginoon. Testimony. Sapagkat ang sabi ni Leah, kung babasahin natin sa verse 32, Tagalogin natin, Sir Mary Ann, at naglihis si Leah at nanganak ng isang lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Ruben, sapagkat kanyang sinabi, nilingap ng Panginoon ang aking kapighatian. Amen. Mararanasan mo ngayon ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Magkakaroon ka ng testimony. Kaya hindi maaari ng isang Kristiyano walang patotoo. Imposible na merong Kristiyanong nandito na walang testimony paano ang Diyos gumawa sa kanyang buhay. Magkakaroon ka lamang ng magandang patotoo kapag sinunod mo ang Diyos sa buhay mo. You cannot have great testimony without obedience. Ang patotoo mo lang, baka ang patotoo mo lang laging, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Well, maganda yan mga kapatid ko. Pero ibang bagay kapag ang patotoo mo, dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, may mga bagay kang ginawa na tila po ba imposible at mahirap. Alam niyo, habang binubulay kong paksang ito, naalala ko yung mga panahong nagdaan. Paano ko minahal ang Panginoong Diyos at ang kanyang iglesia. Kaya bakit umabot tayo ng 10 years? Kung feeling lang, mga kapatid ko. Kung ang pundasyon ni Brother Ryan sa gawain ay pakiramdam lamang, my goodness. Matagal na tayong naglaho. Kami pa lang ni Matit, dami na naming problema. Pero salamat, ang pundasyon ng gawain sa dakong ito ay pag-ibig na hindi makatao lamang, kundi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Kapag nag-rely kayo sa damdamin ninyo, paano kayo naging masaya nung unang panahon na makapakinig kayo ng salita, napunta sa gawain, maganda yan yung mga unang, sabihin natin, pag nakita mo yung biyaya ng Diyos, pero nais ng Panginoon na dalhin tayo sa isa pang karanasan na kung saan ito ang nais niya, mga kapatid, ang pag-ibig na natututunan, ang pag-ibig na lumalago. Amen. Ang pag-ibig na sinusunod. Kaya nga, ang topic natin, love is a command, mga kapatid ko. Dito sa kwento ni Jacob, love is a command dito. Yung kay Raquel, hindi yun love is a command. Feeling yon. Pero pag pinag-usapan si Leah, that is a command. At nagalit ang Diyos nang makita niya na kinamumuhian ni Jacob si Leah. Hindi man natin nabasa letra por letra, pero naisturuan ng Diyos itong si Jacob na ibigin si Leah. At isa sa ginawang pagtuturo ng Panginoon, sinarhan. Sinarhan ng Panginoong Diyos ang bahay bata nitong si Raquel. At dahil sa pagpapahalaga ngayon ni Jacob sa kalooban ni Laban bilang kanyang ama,
kalooban ng Diyos Ama sa langit at ipinapakitang may pagmamalasakit na siya, paglilingkod para kay Leia, ibinigay itong si Ruben kaya nagkaroon ng patotoo sa kanilang buhay mag-asawa. O kaya sana yung mga mag-asawa dito may testimony. Brother Edison, may testimony ba kayo, Mr. Rosel? Meron kang testimony sa iyong sarili. Sister Rosel ay may testimony sa kanyang sarili at bilang mag-asawa, isa ang inyong patotoo. Paano gumawa ang Diyos sa buhay ninyo? Hindi pwedeng ikaw may patotoo at iba yung patotoo niya, magsasalungat. Pag nagpatotoo yung isa, ganito yung patotoo. Yung pag nagpatotoo yung isa, ganito, magkaiba. Kaya nang marinig yung parehas patotoo, nag-away. May mga ganon. Yung hindi matanggap ang katotohanan. At dahil sa pagpapahalaga ngayon ni Jacob, idinagdag ng Panginoon sa Simeon. So, hindi natin to binasa sa chat group natin. Hindi tayo nagbasa ng mga talata, ngayon binabasa natin. Sa verse 33, mga kapatid. Verse 33 na tayo. At naglihi ulit si Leia at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, sapagkat narinig ng Panginoon na ako'y kinapuputan at ibinigay rin naman sa akin. English nga natin. Because the Lord has heard that I was hated. Nagkaroon ka ng patotoo dahil kay Ruben sa buhay mo. Then makikita ng Panginoon yung pagkamuhi sa'yo. Kung ititipo natin to sa buhay espiritual, sa pagpapatuloy natin sa pagiging Kristiyano, may mga taong umuusig sa atin. Tama po ba? May mga taong galit sa atin. Yung pagiging Kristiyano natin, yung paglilingkod sa Panginoon, hindi nila maintindihan. Ultimo pagsisimba mo ay kinagagalit nila. Yung mga taong galit, ako nung nagpapasimula sa gawain dito, may mga galit. At isa yun sa nagpapahirap sa akin, mga kapatid ko, na alam ko, may naririnig ako na may mga taong hindi ako gusto. At ang pinakamasakit na marinig, yung taong mahal mo, ang mariringgan mo na hindi gusto yung bagay na ginagawa mo. Ang dami po kayong mga taong malapit sa akin na yung paglilingkod sa Panginoon, hindi nila gusto. Si Brother Ryan, napakatanga. Diba? Tuminto sa pagtatrabaho, umuwi dito. Anong gagawin niya yan dito? Puro na lang simba, puro alive-alive. Kaya pwede yung asawa nyo, galit sa inyo. Yung mga kapatid ninyo, galit sa inyo. Anak ninyo, galit sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung kalagayan nyo sa inyong bahay, mga mahal kong kapatid. Iyang mismong, ang nararanasan sa kwento dito, ang tila po ba ang testimony sa una ni Leia ay hindi siya gusto ni Jacob. Sino nga ba si Jacob? Kumakatawan sa mananampalataya at sino si Leia? Yung salita. Hindi gusto ni Jacob ang salita. Kaya sa mga mag-asawa, yung ginagawang paglilingkod ng brother, hindi gusto ng asawa. Yung paghayo, hindi gusto. Dahil sa maliit na sweldo, walang kita, at laging nasa gawain, laging nasa prayer meeting, laging nasa Bible study, sabihin, wala ka na bang pangarap sa buhay? Yan na lang ba talaga? Anong mapapala natin diyan? Ako, karanasan ko yan mismo sa buhay ko. 2012, ang pinakamasakit na isa sa nagpahina sa akin ang marinig ko yun kay Sister Matit.
Di ba? Na hindi niya gusto na yung ginagawa ko dito sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, kung ganyan, di tala, alis na tayo. Nasundan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Pero kung magagawa lang nating magtiis, na sa kabila ng mga bagay na yan, bagamat totoo, mahirap, sundin ang kalooban ng Diyos, pero natututo rin naman. Tingnan niyo po si Termatid ngayon, natuto. Naging mabuti ang Diyos. Kinakailangan lang talagang salamat na lang ang Panginoon bilang ang salita. Kahit ganun siya, ay naroon yung kanyang paggabay. Naroon ang kanyang pagkalinga, mga mahal kong kapatid. Kasabi dito, na dininig ng Panginoon, nakita ng Panginoon ang kadalamhatian ni Leah at kanya itong binigyan ng isang anak ulit na pinangalan ng Simeon, nang ibig sabihin ang Panginoong Diyos ay dumirinig ng dalangin. Amen. Ako, totoong-totoo sa buhay ko, mga mahal kong kapatid, sapagkat nagpapasimula ang gawain sa dakong ito, puro dalangin. At hindi lang basta prayer, kundi dalangin na meron kasunduan sa Diyos. Lord, kung talagang totoong tinawag mo ako, Panginoon, nais ko pong humingi ng tanda sa iyo. Kung meron madadagdag na isang kapatid, isang kaluluwa ngayong buwan ng Hulyo, tunay nga pong may plano ka sa dakong ito. Diba, alam niyo yung testimony ko about yan? Sino yung nilalaman ng testimony diyan? Sa nakakaalam ng testimony ko about yan? Sinong nilalaman nung panalangin kong yon? Si Brother Alex. That was Monday. At pipray ako sa Panginoon. Thursday. Month of June. Patapos na po, last week ng month of June. May, nagbagyo dito, alam yan ni Sister Regina. Month of May, 2011. Bagyo, Abril, Mayo, baha dito, walang kuryente isang buwan. Sister Matit, andun yan sa bulan, sarap ng buhay. Kami lang ni Sister Regina naiwan dito. May Bible study na po noon, ang binabible study ko noon, Sister Regina, si Ami, si Matit, si Linggit, sila lang. Wala pa si May Virgino, wala pa si GR noon. Pero pinagsasagaan ko silang pangaralan. Binagyo kami ng Abril, Mayo. 2 bagyong magkasunod yon ng panahon na yon. At sa sobrang kadalamhatian, pagsupok, na mapapakwisyon ka talaga, mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Then, nagpatuloy lang. Dumalangin sa Panginoon, tandang-tanda ko pa. Diyan sa ginagarayihan ninyo ng motor, mga kapatid, diyan sa basketball court, may mangga diyan. At meron diyang upuan. 3 mangga ang meron diyan. At nakaupo ako, Thursday, afternoon, mga 5:00, makulimlim ang araw. Talagang yung alam mo yung pakiramdam na parang gumuho ng mood. Yung malungkot kang parang walang pag-asa. Yung kaano lang ng noon, kahuhupa lang ng baha. Yung nagmumuni-muni ka, para inahanap mo yung kasagutan. Kalooban ba talaga ng Diyos na andito ako? Yung asawa mo andun sa ibang lugar, kayo lang dalawa na mama mo dito. Habang ako'y nasa pagbubulay, bago dumating sila Brother Alex, meron ako nakitang pangitain na kulay bilog, na kulay itim, mga kapatid. Bilog na napakalaking kulay itim. At habang tinitingnan ko yung kulay itim na yun na bilog, sabi ko, wala talagang pag-asa. Ganito pala talaga, napakahirap. Pero maya-maya may liwanag, kulay puting liwanag, napakaliit na unti-unting sumisilang. Pagkatapos nun, may dumating na kamotor, yung pulang motor. Yung mag-asawang Sister Shirley at Pai Alex dumating at nagpakilala. Andun ako mismo sa upuan, may dala silang sinaput. Sinaput mo. Sabi ko, nagpakilala siya, ako si Alex. Kayo po pala si Alex. Naririnig ko na po ang pangalan ninyo. Lagi na kayo nababanggit ni Sister Regina, ni Mama, saka ni Papa, pero kayo po pala si Pai Alex. First time ko siyang makita.
Hindi ko pa natandaan noon, nung bata pa ako, when I was in elementary, high school, na nakita ko na yung pagmumukhang yun. Hindi ko talaga siya kilala. Totoo yan. Alam ko lang yung pangalan niya, kaya nung mapakilala siya, wow, kahit pa paano, yung bigat ng puso ko, gumaan. Sharing kami, sharing. Mga isang oras na sharing, tapos nagpaalam na. Pagpaalam ni Brother Alex, wala, malungkot ulit ako. Nanalangin ako ng Thursday, evening, Biyernes nangyari yon, de Sabado, malungkot pa rin, wala si Matit. Paglinggo, wala si Matit linggo, gawain namin. Biglang may dumating dalawa. Alam ko kung natatandaan pa to ni Brother Julian. Ang dumating noon, si Brother Alex at si Brother Julian, bit-bit yung kauna-unahang gitara natin. Tanda mo ba yon, Brother Julian? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, mga kapatid ko? That is Simeon. Ang Diyos ay nakikita ang ating paghihirap. Ang Diyos ay nakikita ang may mga taong galit na sa atin dahil sa ating ginagawa. Dahil sa kalooban niya. Alam niyo, totoo yan. At lalo na po si Matit noon na mag-abroad na. Yung time na yon, muntik na rin ako mahiwalay sa kalooban ng Diyos nung umalis kami. Nung pumunta kami ng Calamba, noong ikalawang beses na pong bumagyo, that is July. Tumaya po ako ng loto. Kauna-unahang beses na tumaya ako ng loto. At bago kami noon umalis, pumunta ako sa CSPC, walang kaalam-alam kahit sino. Pumunta ako ng CSPC para lakarin ko yung mga papeles ko at mag-aaral ulit ako. Dahil hindi ko po nagustuhan yung mga bagay na narinig ko dahil sa ginagawa kong paglilingkod sa Panginoon. Na tila po ba naging mababa ang kalooban ng Diyos? Sabi ko, mali ang iniisip nyo. Patutunayan kong mali ang iniisip nyo. Pero mali yung ginawa ko. Di ba? Inayos ko yung mga papilis ko, nilakad ko sa SPC, pumunta kaming Manila, nagtrabaho ako, mag-iipon ako. Tapos naganap ako ng outlet ng loto, tumaya ako. Tagpipray, Lord, sana manalo ko. At gusto ko ipakita kay Sir Matit noon na backslide ako. Kaya 3 linggong di ako umaten, 3 Sunday na di ako umaten, sunod-sunod, pero hindi ko po gusto yung ginagawa ko. Napakahirap nun para sa akin. Ang gusto ko na noon ang kalooban ng Diyos. Kaya kapag ang isang tao meron ng patotoo at karanasan sa Panginoon, hindi po madali sa kanya ang suwayin ng Diyos. Masakit para sa iyo na hindi gawin ang kalooban ng Panginoon. Yung iniisip ko noon na backslide na ako at gusto kong ipakitang backslide ako mismo sa aking sarili, nahihirapan. At alam ng Diyos ang lahat, saksi ang Diyos sa lahat ng nangyayari. 3 Sundays akong di umattend. Pag-attend ko kung kailan ako umattend. Dahil di ko na talaga kayang hindi umattend pag-attend ko may nangaral. Sabi nung nangaral, meron ditong isa na ginagamit na ng Panginoon. Gusto ulit mag-aral. Isip ko, pinakwentuhan ba ako sa pinaggagawa ko? Ang nangaral noon, si Brother Vic, tandang-tanda ko pa si Brother Vic Intero. Pagkatapos ng preaching na yon ni Brother Vic, na alam ko, walang ni isang nakakaalam. Marahil may nakakapansin o may nakakita na ganito nang ginagawa ni Brother Ryan. Pero kung yung maging detalyado na sabihin na merong isa dito, na ginagamit ng Panginoon na gusto ulit mag-aral, na tinumbok ako, walang ibang nakakaalam noon, ako lang. At dahil sa pangyayaring yon, mga kapatid ko, iyak ako ng iyak sa Panginoon. At nung gabing yon, sharing kami ni Brother Joel, yung naging pastor sa Del Gallego, sharing kami hanggang umaga. Pag 2:00, sabi ko kay Joel, uuwi na ako. Purihin ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Babalik na ako sa Nabwa. Sino yon? Ang Diyos na nakikita at naririnig ang ating kalagayan. At Diyos na nagbibigay at nagkakaloob ng ating pangangailangan. Amen. At kung mananatili lamang tayo sa pagmamalasakit at pagpapahalaga sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, sa leya ng buhay natin, at tayo'y tumitipo kay Jacob ngayon, then ang Diyos ay nagkakaloob, mga mahal kong kapatid. Ang Diyos ay sumasagot.
At habang ang Diyos ay sumasagot sa iyong dalangin, at nakikita ng Panginoon na nangyayari sa iyo, at ang Panginoon ang nag-i-intervene, lalong lumalalim ngayon ang relasyon mo sa Kanya. Amen. Di ba? Sino nakaranas niyan? Sino dito ang malalim na ang karanasan sa Diyos? Sa leya ng buhay niya. Yan yung mga kapatid na talagang hindi na yan basta-basta mawawala sa gawain. Pero pag hanggang si Raquel lang ang nakikita mo, hindi mapapasayo si Raquel. Yung inakala mong ang biyaya ay masagana para sa'yo, hindi yan mapapasayo. Sabi ng Panginoon, yung nag-aakalang meron at iniisip niyang Kanya, mawawalan. Kaya maraming mga tao iniisip biyaya ang Diyos, mabuti ang Diyos, pero isang araw aalisin sa kanila yung iniisip nilang meron sila. That is scriptural, mga mahal kong kapatid. Sino nakakalala ng talatang yan? May mga tao nag-iisip na meron sila. Akala nila ligtas sila, akala nila ang biyaya andyan para sa kanila. Pero sabi ng Panginoon, isang araw, yung inaakala nilang nasa kanila, meron sila aalisin. Kaya kapag ang biyaya lamang ng Diyos ang nakikita natin, ito, napakahalaga nito mga kapatid ko. Ano ba meron sa biyaya na nakikita? Ito kasi yung mga kapatid na hindi talaga porsigido sa paglilingkod. Nang nasa kanilang kaisipan, mabuti naman ng Diyos. Pero yung pagkukusa na gawin ng kalooban ng Panginoon, yung pagtitiis na gawin ng kalooban ng Panginoon, ay hindi nila ginagawa at hindi nila ito binibigyan ng halaga sa kanilang buhay. So, nandito tayo sa pangalawa. Tandaan nyo, 12 po ang anak ni Jacob. At meron pa pong kinalaman yung mga sumunod na mga anak. Yung naging anak ni Bilha, naging anak ni Silpa, at higit sa lahat, yung naging anak na po ni Raquel, ano ang gagampanan ng dalawang anak? Alam niyo po ba, napakabigat ng huling dalawang anak ni Jacob. At maiintindihan niyo yan sa susunod na pagtatalakay natin, dahil hindi natin yan maaabot ngayon. Kung ang mga unang anak dito, ang unang apat ay mahalaga na, sapagkat totoong ito'y mahalaga, napakahalaga, pero ang huling dalawang anak ay napakahalaga din po, mga kapatid, sa buhay ng isang mananampalataya na maging karanasan nila ito. So tuloy natin. Ang sumunod na naging anak, yung pangalawa, basahin nyo lang po sa group natin, yung paglalarawan ko, sapagkat itong si Simeon ay lumalarawan sa mga dalangin natin na pinapakinggan ng Panginoon. Mga karanasan natin na hindi mainam, na kanyang tinutulungan tayo, kaya naman lumalalim lalo ang ating pagpapahalaga sa kanyang kalooban. At dahil sa malabis na tayong attached, yun ang ginamit kong salita sa group natin. Dahil sa marami ka ng karanasan sa Panginoon, meron ka ng Ruben, meron ka ng Simeon. Ano nga ba si Ruben? Meron ka ng testimony. Meron ka ng Simeon sa buhay mo. May mga dalangin ng tinutugon ng Diyos sa iyo. Ang pangatlo ay si Levi. Sabi sa verse 34, sa Tagalog, at naglihi ulit at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, ngayon masasama na sa akin ng aking asawa. So ano meron dyan, mga mahal kong kapatid? Commitment na ni Jacob kay Leah. Di ba? Alam ni Leah, nararamdaman yun ni Leah, na unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Jacob sa akin. At sana nga ganun tayo, na unti-unting nahuhulog ang loob natin sa kalooban ng Diyos Ama. Amen. Na hindi mo ito gusto, hindi mo gustong magpakabanal, hindi mo gustong magsimba tuwing linggo, tuwing Miyerkules, pero unti-unting nahuhulog ang loob mo at natututo kang magmahal. Hindi mo ito na love at first sight. Di ba, kadalasan yung iba, pag nakadalo, pag bisita ka pa lang, ang haba ng gawain natin. Sabi mo, di na ako babalik dito. Ganito pala dito. Ang alas 8 hanggang alas 12.
My goodness. Nasanay tayo sa misa, di ba? Na kalating oras lang, tapos hindi ka pa atintibo. Nagsisimba ka, naninigarilyo ka sa dulo, sa likod. Malapit na namang magsimbang gabi. Ang magkakaroon ng libay sa kanilang buhay, na karanasan, ay yung nakaranas na ng Ruben at Simeon. At pagkatapos, dahil unti-unti mo nang natutunang mahalin ang kalooban ng Diyos, ang salita, iko-commit mo na ngayon ang iyong sarili. Magiging parte ka na ng gawain. Part ka ng ministry sa music, sa fivefold ministry, o paano po, Brother Ryan, yung mga babae lang o mga brother lang na walang ginagawa? May pagbibigay, may ambagan, may pledges, may dalangin, may fasting. You can do that. Ipaparamdam ng Diyos sa inyo ngayon ang libay sa buhay ninyo. Ipaparanas ng Diyos sa inyo ang libay sa buhay ninyo. Nasabi ni Leah, ngayon ay masasama na sa akin si Jacob. Sabi ng Diyos, ngayon itong si Brother Ryan, iko-commit na ang kanyang sarili. Pero hindi rin naging madali, di ba? Hindi rin po naging madali pa. Kaya sana lahat ng mga kapatiran dito, lalong-lalo ang mga nasa ministry na, music leader, nasa backup, nasa music, yung mga nananalangin at nagbibigay, nagpi-plates, hindi nakakalimot. Ginagawa nyo yan, hindi para sa simbahan lamang. Ginagawa nyo yan sapagkat lumalalim na ang relasyon ninyo sa Diyos. Hallelujah. Amen. Meron ka ng libay. Sino ba si libay? Ang mga tagapaglingkod sa templo. Kaya ang merong libay na supling, na bunga sa kanilang buhay, ay magkakaroon yan ng commitment sa gawain. Pang-apat, sa verse 35, dito magtatapos ang kwento ng chapter 29, yung huling anak ni Leah sa kabanatang ito. At muling naglihi at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, sa anong sumunod, mga mahal kong kapatid? Bakit merong Huda? At sabi diyan, ngayon ay aking pupurihin ang Panginoon. So sabi ko nga sa group, sa message ko, yan ay representation ng pagtatagumpay. Amen. Ang pagpupuri ay representation din yan ng paglilingkod. Kaya tayo nagpupuri sa Panginoon, pinaglilingkuran natin siya. Magagawa mong purihin ng Panginoon, sambahin ng Panginoon, ng totoo sa buhay mo. Kapag ang bungang ito, ang karanasang ito ay dumating sa iyo. Sino yan? Si Judah. At mula kay Judah, mga mahal kong kapatid, lumitaw ang ating Panginoong Jesucristo. At may kinalaman ito sa katangian natin na nais hubugin ng ating Panginoon. Sapagkat ang sumunod na mga anak ni Jacob after ni Judah, ang sumunod na apat, mas matindi. Sapagkat kinakailangan niyang paglingkuran at ibigin yung mga taong hindi niya ginusto at hindi niya kaano-ano. Ang sunod niyang inibig, dalawang magkasunod. Ang sunod niyang inibig, ang sunod niyang inibig dito at pinaglingkuran at inasawa ay alila. Isang babaeng mababa ang kalagayan. Sa paglalarawan. Ang chapter 30, mga mahal kong kapatid, at 29, ipinakita dyan yung unang apat na anak ni Jacob. So itutuloy natin. May isapat pa tayong oras. Ang sumunod na anak, so kinakailangan meron ka munang Judas sa buhay mo.
Kinakailangang meron kang katangian ni Kristo. Sapagkat ang susunod ay hindi basta-basta. Kaya di ba sabi ng ating Panginoon, yung binasa natin kanina sa Matthew, ibigin mo ang Panginoong Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At yung dalawang kautusan na yon ay nauwi sa isang salita lamang na paglilingkod, mga mahal kong kapatid. Sa Genesis chapter 30, tuloy natin. So, hindi ko na po babasahin yung mga talatang nandito. Dahil sa biyaya, itong si Raquel ay namagitan. Nais ni Raquel na magkaroon din siya ng anak, pero dahil nga baog siya, hindi pa siya makapag-produce ng anak, mga mahal kong kapatid, gumawa siya ng isang kaparaanan. At sabi sa verse 3 na lang tayo, verse 3. Ito'y si Raquel na nagsasabi kay Jacob. At sinabi niya, narito ang aking alilang si Bilha. Sumiping ka sa kanya upang manganak sa ibabaw ng aking mga tuhod at magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya. Verse 4. At ibinigay niyang asawa si Bilha na kanyang alila at sinipingan ni Jacob. Verse 5. At naglihi si Bilha at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki. So ang bibigyan natin ng pansin ay yung anak at ano naman ang sinisimbolo nito. Verse 6. At sinabi ni Raquel, hinatulan ako ng Diyos. So it is a right judgment. Tiningnan ngayon ng Diyos ang kalagayan, kumbaga sa senaryong ito, magpapakita sa karanasan ng isang mananampalataya, kung ititipo natin sa ating mga sarili, nang dumating si Judas sa buhay natin, bago dumating ang sunod na anak na si Dan, kinakailangang matanggap natin ng buong buo si Kristo sa buhay natin. Ano ang John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have an everlasting life. But to them who does not believe, were already condemned. Pero salamat nang tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Ang tanggapin natin ang kalooban ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Ama na inihahayag sa atin. Nang matanggap natin si Kristo, nang lumitaw si Kristo sa buhay natin, bilang ang Huda sa buhay natin, mga mahal kong kapatid, merong right judgment na ginawa ang Diyos. Merong paghatol ang Panginoon na ginawa paano tayo nagpapatuloy sa paglilingkod. At ngayon, ibinigay ng Diyos si Dan sa pamamagitan na ni Raquel na sumisimbolo ng biyaya. Kaparaanan ito ni Raquel para itong alilang si Bilha ay makasumpong din ng biyaya at pagpapala. Sa pagpapatuloy, sabi sa verse 6, tagalogin natin, sabi niya, at sinabi ni Raquel, hinatulan ako ng Diyos at dininig din naman ang aking tinig. At binigyan niya ako ng anak. Sa English nga natin, Sir Marian. So, sa Tagalog kasi kulang. Ibalik mo sa Tagalog. Yeah. Wala yung judgment, mga kapatid. Sa English, sabi diyan, and Raquel said, God has judged me. So sabi ko nga, sinare ko pong sa message sa group, itong mga sinasabing ito ni Leah, ni Raquel, ay sumisimbolo sa pagkatao ni Jacob. Ito'y karanasan ni Jacob sa kanyang buhay, sapagkat kung ano ang karanasan ng mga taong ito ay may kinalaman si Jacob sa kanilang buhay. At ito'y sumasalamin kay Jacob, una, at sa panahon natin bilang pagtitipo, ito'y sumasalamin sa mga mananampalataya. Sabi diyan, hinatulan siya ng Diyos. At yung paghatol na yon ay mainam na paghatol. Nasabi diyan, pinakinggan din naman ng Panginoon ang kanyang tinig. At kung ititingnan natin ang kahulugan pa ng pangalang Dan, mga kapatid, pag kinuha natin sa, tama, yun din yung salitang yan, sa kinuha natin sa
Hebreyong salita, yan ay God's judge me. So may paghatol na ginawa ang Diyos. Nang hatulan ng Diyos, itong si Jacob, sa kalagayan bilang sa kanyang asawang si Raquel, na namagitan para mapangasawa si Bilha, ang sumunod na anak ay si Naphtali, na may kinalaman din po yan sa karanasan ni Jacob. Kung ano yung kanyang kalagayan bilang, sabihin natin, ano yung kalagayan niya sa harapan ng Diyos. Sa sumunod na talata, English mo nga, Sir Mary Ann. Sa verse 7 hanggang verse 8, sabi dito, and Bilhas Rachel's maid conceived again, and bare Jacob a second son. And Rachel said, with great wrestling have I wrestled with my sister, and I have prevailed. So ang gusto kong makita dito ay yung salitang, I have prevailed. Kumbaga, ito'y karanasan ni Jacob na nagtutuloy-tuloy. Hindi natin ito tinitingnan bilang si Jacob lamang at yung kanyang mga asawa, kundi yung kanyang karanasan na pinapakita yung buhay ng kanyang mga naging anak. Ang sumunod, sabi diyan, ng hatulan ng Diyos, itong si Jacob, sa pamamagitan ng kanyang asawa, ang sumunod na kaganapan ay nagtagumpay siya. Amen. I have prevailed. Yan ang kagandahan, mga mahal kong kapatid. At yan ay naranasan mismo ni Jacob along the way, yung karanasan na yan bilang siya mismo na nakipagbakas siya sa ating Panginoong Diyos at siya'y nagtagumpay. At dahil sa pagtatagumpay na nagawa ni Jacob, sa pagkakataon na yon, pinalitan yung kanyang pangalan from Jacob to Israel. So, mangyayari yan sa mga susunod pang tagpo. Pero dito, meron ng, tila po ba meron ng foreshadow sa pamamagitan ng kanyang anak na si Naphtali, sa karanasan ng kanyang anak na ito at ng kanyang asawang si Bilha, nasabi diyan, I have prevailed. So, ang sumunod ay pagtatagumpay. God judges us, ang mga mananampalataya na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, ang biyaya ngayon ay gumagawat ng mamagitan. Na kung magagawa nating ibigin, ang mga, sabihin natin, hindi kaibig-ibig, magpapakita na itong si Bilha ay isang alipin. Alam niyo po ba ang mga nagiging alipin sa banal na kasulatan, mga mahal kong kapatid, kung meron kayong background sa kasaysayan, kadalasan ng mga nagiging alipin, kaaway nila. Mula po yan sa mga kaaway nila. Sapagkat hindi maaari ng kapwa Hudyo maging alila nila. Kaya itong si Bilha at si Silpa, ay galing ito sa ibang lahi na mga kaaway nila. At ang sabi ng Panginoon, ibigin natin ang ating kapwa, kagaya na pag-ibig natin sa ating sarili. Ibigin natin ang ating kaaway, na bagamat ang tingin marahil ni Jacob kay Bilha ay alila lamang, alipin lamang, pero kinakailangan niya ngayong paglingkuran. So wag nawa nating makita sa literal lamang. Ayop masundan niyo. Dahil kung magiging literal tayo, hindi natin makukuha yung mensahe. Ang sinisimbolo ni Bilha at nung kanyang mga naging anak, ay ito yung mga taong igit pa sa, sabihin natin, sa mga hindi kaibig-ibig. Na ang tingin natin ay mababa lamang. Kung dadalhin natin yan sa iglesia, yan ay mga kapatiran na mababa lamang. At kung dadalhin natin yan sa ating kapwa, mga taong tila ba, mababa yung pakinabang nila sa atin. Wala tayong makukuhang anuman sa kanila. Pero sabi nung biyaya, sabi ni Raquel, narito ibinibigay ko para yun rin namang ibigin, paglingkuran, at mahalin. Kung maalala nyo, mga mahal kong kapatid, si Hagar, na isang alila, nang ibigin ni Abraham, nang asawahin ni Abraham si Hagar, tumaas po ang confidence ni Hagar. At naging ano pa ngayon, naging treat yun, di ba? Para kay Sarai. Sapagkat na magkaroon ng anak si Hagar kay Abraham, tumaas yung kalagayan ni Hagar.
At pinagpala din po ng Diyos si Hagar. Sabi ng banal na kasulatan, mula kay Hagar, nang lumitaw si Ismael, di ba? Sabi ng Panginoon, dahil sa iyong anak, pagpapalain kita. Mula sa iyo ay lilitaw ang 12 prinsipe. At ang 12 prinsipe na yan, mga mahal kong kapatid, mula sa lahi ni Ismael, ni Agar na kanyang nanay, yan po ang 12 malalaking bansa sa Middle East na pinapangunahan ng Saudi Arabia. Kung ang lipi ni Jacob ay mayroong 12 tribo, mula naman sa lipi, may pag-aaral yan, you can search that sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga brother natin. Matitrace nyo yan, napakaraming teorya, maraming pag-aaral na ginawa ang mga dalubhasa, at iniisip nila, sino ang 12 prinsiping ito? Mula kay Hagar, mula kay Ismael. So dahil sa pangyayaring ito, tumaas ang kalagayan ni Bilha, mga kapatid ko. Yung isang alipin ay nakasumpong ng biyaya. Sapagkat sino ang naging daan para maging asawa rin siya ni Jacob at magkaroon ng 2 anak sa katauhan ni Dan at ni Naphtali? Si Raquel. Ang biyaya ay gumagawa para maabot ang mga taong tila po ba mababa lamang ang kalagayan. May mga taong righteous, may mga taong matuwid, may mga taong maliligtas, mga bahagi even sa nobya ni Kristo, may mga taong mababa ang kalagayan na inabot ng biyaya ng Diyos. At pinagpala din naman ng ating Panginoon. Nasabi dito sa pagpapatuloy, itong si Naphtali na anak ni Jacob kay Bilha, ang sabi diyan, si Raquel na nangungusap, I have prevailed. So sana, itong mga salitang ito, mga kapatid, ay dalhin nyo sa inyo. Diba yung una, testimony, karanasan para sa atin. Pangalawa, mga dalangin na sinasagot ng Panginoon. Pangatlo, you have now the commitments. Meron kang bahagi sa paglilingkod sa Panginoon. Pang-apat, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. Meron kang katangian ni Kristo na nais mahayag sa iyo. Then ang panglima, ang Diyos ay tuwid na humahatol. At ang pang-anim ay tayo ay nagtatagumpay, mga mahal kong kapatid. So siguro di tayo magtatapos sa huling 2 anak pa, mga kapatid. Okay, sabi sa sumunod, dahil yung sumunod na 4 ay mga alila ito. Ay, yung sumunod na 4 na anak ay mula sa mga alila. Yung sumunod dito, yung pang-7 at pang-8, basahin ulit natin sa pagpapatuloy. Sa verse 9, when Leah saw that she had lip bearing, she took Zilpah her maid and gave her Jacob to wife. And Zilpah, Leah's maid, bare Jacob's son. And Leah said, a troop cometh. And she called his name, God. So ang sumunod, mga kapatid, nang magtagumpay, di ba, si Jacob, sa paglalarawan, yung sasabing, I have prevailed through Naphtali, ang sumunod ay, narito na, madami. It is a troop. May mga, sabihin natin, may hukbo na magmumula kay Jacob. So yan ang pinagmula ng pangalang God, sabi sa verse 11, and Leah said, a troop cometh, and she called his name, God. Tagalogin nga natin, sabi, iba sa pagkakatagalog. Sa ibang salin, maraming magmumula sa kanya. Next, para matapos natin ito, mga kapatid, ito'y pag-aaral. Sabi sa verse 12, and Zilpah, Leah's maid, bare Jacob a second son. And Leah said, happy am I, for the daughters will call me blessed. And she called his name Asher. So ang sumunod ay, sabi dito, tatawagin ako ng mga anak na babae na mapalad. Foreshadow din ito sa ating Panginoong Jesucristo,
na mayroong Maria na nakasumpong ng biyaya. Diba? Nasabi doon, mapalad ka Maria, sapagkat mula sa araw na ito, tatawagin kang mapalad. Diba si Maria na isang mababang babae, pero dahil sa biyaya ng Diyos, ang biyayang ito ay si Kristo mismo. Diba? Mula sa kautusan, ang ating Panginoon ay nagkatawang tao. Kaya kung titingnan nyo, ang namamagitan naman dito ay si Leia. At ang kanyang alila na si Selpa naman, another pagpapakita na isang mababang kalagayan ay nakasumpong ng biyaya. Bagamat kautusan na pinapakita dito ang kalooban ng Diyos through by Leia, pero sa pamagitan pa rin ng gayunding salita, kalooban ng Diyos ay inabot ang mga taong nasa mababang kalagayan. So, naging mapalad din po si Selpa, mga mahal kong kapatid. Mula din ito sa tribo ng mga kaaway ng Israel. At ang pangalan na ipinangalan sa pangalawang anak ni Selpa ay Asher, nang ibig sabihin ay pagiging mapalad. So dyan tayo magtatapos. At sa susunod na pagtatalakay, titingnan natin yung huling 4 na anak. Magkakaroon ulit ang 2 anak, itong si Leia mismo. At ang pangalan ng 2 anak ay si Isakar at si Sibulon. Nung nakaraan ay nabanggit natin si Isakar. At napakahalaga niyan mga kapatid. At si Sibulon, napakahalaga din yan. At ang sumunod na 2, yung huling 2, ay anak na mismo ni Raquel. At ito ay sa katauhan ni Joseph at ni Benjamin. So pagpalain tayo ng ating Panginoon, ating palakpakan ng ating Panginoon sa gabing ito. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. So next Wednesday, itutuloy natin ito. At tutungo tayo sa mas mahalagang bahagi ng pag-aaral natin. Tayo saglit na manalangin. Yuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. O aming dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito muli sa pagtatalakay namin ng iyong mga salita. Tinunghayan namin ang buhay ni Jacob, Lord, kung paanong pinahintulutan mo siya na maranasan ito sa kanyang buhay. Nakita namin, dakilang Diyos, na bagamat ito ay personal na buhay ni Jacob nang siya'y nabuhay sa ibabaw ng lupa, pero may mga bagay po pala na nais mong ipahayag sa amin. May nais kang ipakita. Ang mga bagay na ito ay tila po ba talinghaga, Lord God, foreshadow ng mga bagay na mangyayari sa napakadakila mong plano para sa iyong iglesia. At dalangin namin, Panginoon, habang kami magpapatuloy sa pag-aaral ng mga salitang ito, sa susunod na pagtatalakay namin, dalangin ko po na higit naming makita ang kalooban mo sa bagay na ito. Hindi madali ang pag-aralan, ang bahaging ito ng kasulatan. Kailangan naming magtiis, Panginoong Diyos. Kinakailangan namin itong maunawaan, hindi sa ganang aming sariling pagkaunawa lamang, kundi sa iyong pagpapahayag, Panginoon. O kaya dalangin ko, Lord God, sa munting bahagi na kinagampanan, na may bahagi ang iyong salita, dalangin ko na ikaw po ang higit na magpahayag sa aking mga kapatid. Baunin nila ang mga salitang ito, ang mensahe sa buhay ni Jacob, ang pagpapahayag mo, ang paglalarawan sa mga bagay na ito na nangyari sa kanyang buhay, ay makita nawa ito ng aking mga kapatid, ng bawat isa sa amin. Na bagamat ito ay personal na buhay ni Jacob sa mga panahong nagdaan, ito ay karanasan ng bawat isa sa amin. Na kung paanong inabot mo kami ng iyong biyaya, dakilang Diyos, ay nariyan ng iyong mga salita na nais kaming hubugin. Hindi man namin na natapos o naabot ang pinakalundo ng mensahe sa gabing ito. Pero umaasa po ako, Panginoon, na may mga bahagi sa pag-aaral namin sa gabing ito na tumimo sa puso ng aking mga kapatid. Na naway masalamin nila sa kanilang buhay ang mga kaganapang ito. Dalangin ko, dakilang Diyos, na makita nila ito, ang kahalagahan nito lalong-lalo na. Na bagamat ito'y tila po ba isang kakatwang pagtatalinghaga o paglalarawan ng iyong salita, na merong Jacob na umibig, may mga anak na isinilang mula sa kanya na pinagmulan ng Israel, ang 12 tribo. Pero bawat pangalan na narito ay may nakaukit, Panginoong Diyos, hallelujah, na mensahe at karanasan na nais mong maging bahagi din po ng bawat isa sa amin.
Ilan sa mga anak ni Jacob na dinaanan namin mula kay Ruben ay nagpakita ng karanasan, na naging karanasan ni Jacob sa kanyang buhay at ang kanyang pamilya. At gayon din po sa amin bilang mga mananampalataya. Na itong si Ruben, Lord God, hallelujah, ang pasimulan naming pahalagahan ang iyong kalooban, ang iyong salita. Na bagamat totoo, mahirap, Panginoon, ang manatili sa iyong salita, ang gawin ito. Pero salamat sapagkat mayroong biyaya kaming nakikita sa unahan. May biyayang umabot sa aming mga puso. Hallelujah. Kung kaya naman habang nakikita namin ito at nais mong bigyan namin ng halaga ang iyong salita, ibigin ang iyong salita, nagagawa namin makapagpatuloy, Panginoong Diyos. At salamat sa mga patotoo, sa mga karanasan na pinagkaloob mo sa amin. Hallelujah. Mga karanasan na binabalikan namin, Panginoong Diyos, sa panahon na kami ay nangihina at nanlalamig. Mga karanasan na nagiging turning point ng buhay namin. Nagpapatunay na merong Diyos, hallelujah, na naging mabiyaya sa amin at umabot sa amin. At narito si Simeon, Lord God, na nagpapahayag na ikaw ang Diyos na sumasagot ng aming mga dalangin. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng aming mga kadalamhatian. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng mga pag-uusig sa aming buhay. At ikaw ang Diyos na nag-iingat sa bawat isa amin. At narito ang Levi, Panginoon, hallelujah, na nagpapakita na may mga mananampalataya. And I know, Lord, lahat ng mananampalataya na predestinado, na bahagi ng iyong nobya, ay magkakaroon ng libay na karanasan sa kanilang buhay, na magkakaroon ng commitments, pamamalagi sa iyong gawain, Panginoong Diyos, pamamalagi ng pagpapahalaga at pananatili sa iyong mga salita. At narito ngayon si Judah, Panginoon, na kung saan ang ipinapakita ay ang katangian mo na nais mong mabadha sa amin. Paano kami humatol at tumingin sa mga bagay sa aming paligid. Na kung paanong sinabi mo, Panginoon, na ibigin ka namin, ibigin namin ang Panginoong, ang Diyos ang buong puso, ng buong kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, ay gayon din namin ibigin ang aming kapwa. Akilang Diyos, ipinakita mo ito sa buhay ni Jacob. Nagawa niyang ibigin si Bilha at si Selpa na mula sa tribo ng mga kaaway, naging mga alila. Pero pinagpala mo rin naman, Panginoon, at nakasumpong ng biyaya sa iyo. Kaya nagsilang sila ng anak, sinilang si Dan, si Naphtali. Nasabi doon, Panginoon, si Dan ay, you judge Jacob, Lord God. Hinatulan mo ang kanilang kalagayan, both si Raquel at si Jacob, ang kanilang pagsasama. At sa amin, Panginoong Diyos, bilang mga mananampalataya na sumasalamin sa karanasang ito, ay hinatulan mo kami, Panginoon. Nakagaya na sinasabi ng kasulatan, na ang mga hindi sumampalataya ay nahatulan na. Pero kami naman, ang mga sumampalataya ay nahatulan na sa isang matuwid na paghatol, Panginoon. Kung kaya naman ang sumunod ay si Naphtali na nagpapakita na kami ay nagtagumpay. Lord God, salamat sapagkat ang pagtatagumpay na ito ay hindi galing sa amin, kundi galing sa iyo. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, ang pagtatagumpay na ito ay dahil sa iyo, Panginoon. At ang sumunod ng mga naging anak, dakilang Diyos, itong si Asir, itong si Gad, hallelujah, na mula kay Jacob ay dumami, Panginoon. Narito ang mga laksa-laksang mga banal. There are troop gamit, Panginoon. Narito na may mga banal na tinawag at nakasumpong ng biyaya ng pagliligtas. Merong biyayang namagitan. Merong salita na namagitan, kautusan na namagitan para sa mga taong ito na nakasumpong ng kaligtasan, Panginoong Diyos. At narito ang sumunod. Hallelujah. Ang pagpapala, Panginoon. At sa susunod na pagtatalakay namin, 4 pang mga anak ni Jacob ang aming titingnan, na kung paano ang unang 4 ay napakahalaga, Panginoon, from Reuben to Judah. Ang huling 4 ay gayon ding napakahalaga, Panginoon. Si Zebulon na naging bahagi ng propesya patungkol sa iyong pagparito. Itong si Isakar na nung nakaraan ay pinag-aralan namin na mula sa kanya nanggaling ang mga lalaking merong pagkaalam sa mga panahon. Mula sa tribo ni Isakar, hallelujah, ay lumitaw ang mga kalalakihan na may kaalaman sa pagtingin sa mga panahon at nakapaghanda sila. At ang sumunod na 2, Panginoon, ay mula na mismo kay Raquel. At ito'y sa katauhan ni Jose at ni Benjamin. Lord,
Dalangin ko sa pagpapatuloy ng paksang ito, ikaw ang magbigay ng higit pang inspirasyon at pagtitiis sa bawat isa sa amin. Nanawa, magkaroon ng bawat isa ng pagbubulay, hallelujah, ng paghahanda para sa bagay na ito na aming tatalakayin sa susunod. Lord, maraming salamat. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa pagtuturo mo na yung mga salita, Panginoon. Dalangin ko na kahit matapos man po ang gawain, ikaw po ay patuloy na magtuturo sa bawat isa. Lord God, maraming salamat. Sa iyo ko po ay pinagkakatiwala ang gawain sa dakong ito, ang patuloy pang mga gawain, ang mga kapatiran, ang bawat nanay at tatay, bawat kabataan, bawat gawain sa iba't ibang dako. Patuloy namin ito ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Lord God, maraming salamat. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer. In the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says Amen. Amen. And Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. So next Wednesday, Lord willing, mga kapatid, itutuloy natin. So meron pa tayong huling 4 na pag-aaralan at pagkadakay, titingnan natin to sa mas mahalagang pagtingin at dalangin ko na ang Panginoon ang patuloy na magpahayag sa atin. Mawit tayo ng isang masayang awit. We have 5 minutes para tapusin ang gawain. Awitin natin yung awit ng sabing, Oh, I love you with the love of the Lord. Mahal ba natin ang ating mga kapatid? Mga kapatid, it is a commandment. Love your neighbor. Love your brothers. Amen. Hallelujah. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. God bless you. Kamayan natin ang bawat isa. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love.